Unang international travel, naka-ready na ang pangarap, excited na sa biyahe, pero habang papalapit ang flight date, may isang bagay na pumapasok sa isip ng marami. Kumpleto na kaya ang documents ko? Kaya may isang tanong ang subscriber natin ngayong linggo na siguradong makaka-relate ang maraming first-time travelers. Hello po, first-time traveler ako at medyo kinakabahan. Ano po ba ang mga basic documents na dapat dala para hindi ma-offload sa airport? Gusto ko lang po makasigurado bago bumili ng ticket. Para sa mga first-time traveler, normal lang ang kabahan. At minsan, mas nakaka-stress pa ang mga nababasang kwento online kaysa sa mismong biyahe. Bigla tuloy may mga tanong na, kailangan ko ba ng makapal na folder? O baka may nakalimutan akong document? Unahin natin ang pinakamahalagang paalala. Walang magic document na garantiya na hindi ka magkakaroon ng problema sa airport. Ang mas mahalaga ay malinaw, totoo at suportado ang purpose ng biyahe mo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga basic documents na karaniwang mahalagang ihanda. Una, syempre ang passport. Siguraduhin na valid ito at may sapat pang validity period. May mga bansa na nangangailangan ng ilang buwang validity bago ka payagang bumiyahe. Pangalawa, visa kung required sa bansang pupuntahan mo. Hindi lahat ng destination ay kailangan ng visa kaya mahalagang i-check ito bago bumili ng ticket. Pangatlo, return ticket o onward ticket. Isa ito sa mga dokumentong tumutulong para ipakita na may plano kang bumalik at hindi one-way lang ang biyahe mo. Pang-apat, proof of financial capacity. Pwede itong bank documents, travel funds o ibang records na nagpapakita na kaya mong suportahan ang gastos sa biyahe. Kung employed ka, maganda ring may certificate of employment o proof of work details. Hindi man ito laging hinihingi, pero nakatutulong itong ipakita na may trabaho kang babalikan. Kung sponsored naman ang trip mo o sa kamag-anak ka magsistay, pwedeng makatulong ang invitation letter at supporting documents mula sa sponsor. At huwag kalimutan ang accommodation details at itinerary. Hindi kailangang sobrang detalyado. Ang mahalaga ay malinaw kung saan ka pupunta at ano ang plano mo habang nasa biyahe. Pero eto ang gustong-gustong tandaan ng mga first-time traveler. Huwag magdala ng documents dahil lang sinabi ng kung sino sa social media. Intindihin mo muna kung bakit mo ito dala. Halimbawa, kung may trabaho ka, may proof of employment. Kung sponsored ang trip, may sponsor documents. Kung hotel stay, may booking details. Kapag tugma ang documents sa sitwasyon mo, mas nagiging maayos ang kabuuang travel story mo. Minsan kasi hindi kakulangan ng dokumento ang problema. Ang nagiging dahilan ng dagdag na tanong ay kapag hindi nagtutugma ang mga detalye. At isa pa, huwag kalimutan ang paghanda ng digital at printed copies ng mahahalagang records. Hindi mo man magamit lahat, mas mabuting handa kaysa mabigla, no? Baka makatulong din ang iba nating videos tungkol sa first-time traveler tips, itinerary preparation, immigration questions, at airport guides. Marami tayong practical travel tips para mas maging handa ka sa bawat biyahe, kaya silipin mo rin ang ibang videos dito sa channel. Bago tayo magtapos, balikan natin ang tanong ngayong linggo. Ano po ba ang mga basic documents na dapat dala para sa first-time traveler? Ang sagot, passport, visa kung kailangan, return ticket, proof of funds, at iba pang documents na tugma sa sitwasyon ng biyahe mo. Ang pinakamahalagang takeaway, hindi paramihan ng dokumento ang laban. Ang mahalaga ay malinaw ang purpose ng biyahe at maayos ang kabuuang plano mo bilang traveler.